Kasi dati, nung wala pa siyang allowance, bigyan ko yan ng 200, 2 weeks na yan. Ang sapatos na ito, ang kauna-unahang nabili raw ng kanyang mama Bebe mula sa ukay-ukay. At pera, inutang pa raw niya. Isang sapatos lang talaga nabili ko sa kanya. 3,000 lang. Iniingatan ko talaga. Ito lang ganito muna. Ito lang binili ko sa kanya. Wala nang iba. Lahat yan, bigay na talaga sa kanya. Ito yung una niyang sapatos, pumunta siya sa Davao. Ito yung pang-training niya, pang-laro niya, lahat dito. Kaya, sakit, hindi ko ito ibibigay. Tinatago ko to. Ito lang talaga yung binili ko sa kanya, isa lang. Yung hirap ng buhay. Tinipid man daw ni Bobet ang kanyang sarili. Pagdating sa kanyang pamilya, galante siya. May gusto siyang bilhin para sa akin. Magpunta kami ng mall, like t-shirt. Pero sabi ko, na-miss ko siya yung tinatawag. Pa, ano? Ang pinaka-iniingat-ingatan ngayon ni Rubian ang iniregalo sa kanyang sapatos ng kanyang nakababatang kapatid, si Bobet. Sabi ko sa kanya, balang araw, pagkatapos ko mag-eskwela, babawi din ako kanya pag magkapera din ako. Pero nung last, hindi na ako nakabawi kasi wala naman si Robert. Siguro sa mga kapatid ko na lang naman late ako makabawi. Nakadisplay din ang mga karangalang iniwan ni Bobet. Pati na ang kanyang mga jersey na ang isa inaalok na raw bilhin ng milyon. Sinabi ko, alam po, kahit ilang milyon pa yan, hindi ko yan ibibigay kasi lahat ng mga jersey niya, ma'am, naman, mahaging MVP at saka mythical 5 champion, yung mag-champion, binibigay niya sa akin. Nitong Biyernes, ibinigay ni Bebe ang isa sa mga jersey ni Bobet sa kanyang fan na nakiramay. Ang huling yakap ng mag-ina na nakuna ng video, ginawan din ng painting. Nakasalubong ko ang ilan sa mga kababata ni Bobet. Anong naaalala niyo kay Bobet? Hindi kayo Bet, kung nasan ka man ngayon, sana ay gabayan mo kami dito. Ito ang aking sinadyang puntahan, ang basketball ring kung saan unang nangarap si Bobet. Ang kwento ni Rene Bobet Baterbonia ay katulad din ng marami sa atin. Small town boy with a big dream. Dito ho siya nagsimulang mangarap. Sa napakasimpleng basketball court na yan na gawa sa kahoy at konting bakal, na ang sahig ay lupa na baku-bako ni hindi sementado, pero yan daw ang naging susi kung bakit siya naging matatag. Heto pa ang mga hindi malilimutan sa kanya. Bago raw lumuwas pa Maynila si Bobet, nagboluntaryo pa raw itong tumulong sa Brigada Eskwela ng dati ng eskwelahan sa Talakpogon. Kung pupunta lang siya doon, nagpintura, nagwawalis, sakit. Ano, kahit wala na siya, mahal na mahal siya namin. Nung nag-aral daw si Bobet sa Ateneo de Davao, naging malapit niyang kaibigan at teammate sina Maki at Matt. Since nung pag-move niya ng dorm po, doon kami nag-close agad. Kapag may gala kami, tapos wala kang pera or wala kang damit na susutin, pahiram siya. Sobrang bait, ma'am, hindi marunong magalit. Kung maaari, kaibiganin niya yung kalaban. Hindi niya gusto nga may kaaway si ma'am. Nandito tayo sa kwarto niya ngayon kung saan siya natutulog dito sa dorm namin. May mga naiwan pa siya ng mga gamit dito. Panggala niya ng mga t-shirt niya. Si Bobet is always yung positive siyang palaging nag-give hope sa amin. Sabihan siya na down. Dream come true niya talaga na makarating dun sa Ateneo de Manila kasi dream school niya. Naging
panghihinayang, ma'am, kasi nawala na yung one of the greatest future ng Pilipinas, ma'am. Kasi si Bobet, mayroon talagang mararating, ma'am. Ang Ateneo de Davao University, kung saan nag-high school si Bobet, nag-alok ng full scholarships sa lahat ng mga naulilang kapatid niya. Ipapangalan din sa kanya ang covered court dito. Ang kanyang jersey number 2, ni-retire na rin ng eskwelahan. Wala nang ibang player sa kanilang universidad na makagagamit nito.